how you interact with people, how you communicate, how you command leadership. Pangalan ng company natin, One CFO. Pero ang question doon, ano ba talaga yung CFO? Yan. So, crucial kasi siya ngayon since start ka, kailangan solid yung foundation. Welcome to Kwentuhan, Usapang Finance, Bookkeeping, Tax at Iba pa, brought to you by One CFO, your partner in growth. Kung naghahanap kayo ng solusyon sa mga financial challenges na hinaharap ng negosyo ninyo, nandito kami. Makinig, manood as we dive into a specific financial issue, one podcast at a time. You can get answers to mind-boggling finance questions and advice from One CFO's financial experts. Sa dami ng mga negosyante na nakausap nila at natulungan, maraming impormasyon ang maibabahagi nila tungkol sa finance, bookkeeping, tax at iba pa. Welcome to Kwentuhan, brought to you by One CFO, your partner in growth. Ayun, so good day ulit everyone. So I am Jay Olos, founder and CEO of One CFO. And welcome to episode 6 ng ating kwentuhan, Usapang Finance, Bookkeeping, Tax at Iba pa, brought to you by One CFO, your partner in growth. At muli po, kasama ko ulit ang aking mga kakwentuhan dito, sina Boss Limuel Cornejo at Boss Joboy Del Rosario. So Boss Lim and Boss Jobs, kumusta kayo? Ayos naman, boss. Kamusta? Ayos naman, boss. Magandang hapon sa inyo. Ayan, actually, kakagaling lang namin ni Boss Lim sa isang face-to-face meeting. So, buti nakaabot tayo para i-tape itong episode na to. Anyway, kasi kaya rin nagmamadali kami ni Boss Lim na ng episode na to is because napakaganda ng topic natin ngayon, mga boss. So, Boss Lim, ano nga ba ang topic natin ngayon? Okay, boss. Actually, excited na ako dito sa topic natin, no? Kasi kahit ako, as an accountant, marami na akong experience bilang sa accounting. Pero itong topic na to medyo hindi pa ako ganun kapapamilyar. So lagi naman natin nababanggit yung pangalang CFO. So and ayun din yung pangalan ng company natin, One CFO. Pero ang question doon, ano ba talaga yung CFO? Kasi baka vague yan sa iba eh. Ako nga, accountant na mismo, medyo maraming vague areas pa rin ako gusto kong malinawan. And good thing, nandito si Boss Jay para naman sabihin natin, gigisahin natin siya ng mga question na tungkol pa sa pang CFO. Feeling ko ma-hot seat ako dito mga boss eh. Kaya be careful sa mga questions ha. Baka mamaya bigla akong hindi ko na masagot. Mas stress ako bigla. Anyway, sige Boss Lim. Ayun, tamang ano lang naman tayo boss, tamang kwentuhan lang tungkol dun sa mga curiosity namin ni Boss Joboy kung ano ba yung CFO. Siguro wag na natin patagalin boss, no? Ito, unang-unang tanong ko sa sarili ko. Tapos sunod si Joboy naman. Nalilito kasi ako, boss. Pagkadating kasi sa finance, ang mga matataas na posisyon ay yung controller, VP Finance, tas CFO. Ano ba yung pinagkaiba ng tatlo? Marami kasi tayo nakikitang mga posisyon. Depende sa organization or company. May mga nakikita natin, ang pinakamataas is yung CFO. Meron naman ang pinakamataas sa finance department is yung VP Finance or VP Finance. Tapos meron naman controller, no? So nag-iiba-iba kasi yan. Sige, isa-isahin natin. Lilinawin natin yan. So, technically speaking, merong commonality. Unahin ko muna yung CFO tsaka yung VP Finance. In other organizations, yung CFO almost equal siya sa VP Finance. Nagkaiba lang ng tawag kasi posible yung kaya tinawag na CFO, yung pinakamataas sa finance department is because merong CEO. Okay? Pero yung VP Finance naman, posible na ang pinakamataas is a president, pero wala siyang CEO title. Kaya yung mga galamay niya, kumbaga yung mga nasa ibaba niya, may VP for Operations, VP for Marketing, VP Finance, yan na. So, president, tapos mga VP, depende kung anong kino-cover nilang area sa organization. But the CFO, may kita mo, kapag may C-level talaga na title in the company, meron talagang CFO. Now, there are also organizations, so magkapareho lang yun VP Finance and CFO. Pero minsan kasi, may mga sobrang lalaking company in particular, meron ng CFO, meron pang mga VP. No? So yung mga conglomerates, very ano yan. So before you reach the C-level, dadaanan mo muna from parang staff, associate, supervisor, manager, senior manager, director, senior director, meron pang AVP, VP, SVP, EVP, tapos hanggang sa marating mo yung C-level. So they have to do that kasi
ang malaki yung company no. So pero pag mga small and mid-sized companies, very common na makikita mo they're calling themselves CFO na kung sila yung head nung finance department. So yun I hope medyo clear tayo doon. It's just semantics. Kumbaga, yung controller, ito talaga is totally different sa CFO tsaka VP Finance. Ang controller, ang ginagawa nito, ito yung pinakamataas na posisyon sa accounting department. Kasi ang finance, merong sub-departments. Isa lang dyan yung accounting. Merong treasury department, merong credit department, merong yung iba, pati yung IT under finance, may IT department, merong risk management department, so governance and risk department, minsan under the CFO office yan. So, yung accountant na pinakamataas, normally CPA to, yun yung controller na nagre-report either sa VP Finance or sa CFO. So, under ng VP Finance or CFO, yung controller. So, maraming bagay na hindi kayang gawin ng controller, particularly medyo strategic finance stuff. Kasi ang focus niya talaga is accounting, consolidation, taxes, reporting, yung operational finance stuff, yung pinaka-back-end. Kaya mga loady ang mga controller, ito talaga yung mga accounting nerds, no, kumbaga na tinatawag. So, pag sinabing controller ka, there's that perception na low dito sa pagdating sa sa accounting, financial reporting and tax. So, I hope nasagot ko 'yun, boss. Ayun. Nice. Boss Joboy, baka may gusto kong idagdag na tanong. So, ang thinking ko nung una, parang wala masyadong pinagkaiba pero nung after paliwanag ni Boss Jay, parang mas na-identify natin kung ano talaga yung mga position na yan. So, ako naman magtatanong, Boss Jay, kung gusto kong maging CFO, ano yung course na dapat kong i-take sa college? Dapat ba accountancy? Yes, boss. Yeah. Well, in the past decades, the CFO role nanggagaling talaga sa may typical na ruta yung mga napupunta ng CFO role. Usually galing sa accounting, nagsimula sa Big Four or accounting audit firms, pumasok sa corporate accounting sa mga private companies or even public companies. Tapos they reach the CFO post, no? And mostly mga accounting yung courses nito, mga to accountancy or anything finance related. But these days, I guess depende rin sa industriya. May mga nakikita akong CFOs na hindi nga finance professionals but they were able to get into the CFO role. Kaya pag i-google niyo yan, yung ano yung typical na path ng mga CFO, makikita ninyo may mga CFOs na hindi naman talaga galing sa accounting background or finance background. Yung iba galing sa mayroong mga galing sa investment banking, no? Meron din naman na galing sa engineering background. Meron pa akong nakalimutan ko lang anong company yun Medyo science yung course na kinuha nung college. Pero ang ano naman kasi dito is natututunan mo yung pagninegosyo Natututunan mo yung finance. So it's just a matter of getting, say, kahit pag nag-masters ka, MBA, kahit ang course mo nung college is medyo science related, maano ka pa rin naman on the CFO role. Kasi ang CFO role, walang tinitingnan na qualifications or certifications. Kumbaga, kailangan ba CPA ka? The answer is no. Ang dami kong kilalang CFO na hindi nga CPA, kumbaga, hindi nga finance background Pero they were able to get into that position kasi pag nandun ka na kasi sa level ng CFO, it's not just about IFRS, hindi about PFRS taxes. The totality, how can you really help the business grow? Yung value creation tinatawag, how you can really create returns or maximize the returns to the shareholders. Minsan, actually, minsan common sense lang. O kaya talaga merong mga taong biniyayaan ng business sense or business logic. So, yun yung mga, kahit ang background is hindi finance and accounting, nagiging CFO. So, kumbaga, there's no one size fits all. Pero kung yung mga listeners natin is nagbabalak maging CFO. Ako, bias ako dahil accountant ako, di ba? Mas madali for sa tingin ko na meron ka pa ring finance and accounting background, especially kapag operational na CFO ka na. Meaning to say, may pera na yung mga investment banking CFOs kasi definitely magaling sila on strategic transactions dealing with, say, fundraising, mergers, acquisitions. Ngayon, magkikick in ngayon. Pag andun na, okay na, i-stabilize mo na. Dito papasok yung operational knowledge dapat and expertise mo as a CFO. So, kung ikaw is may background into finance, accounting, especially operating financial background, operational finance and accounting, swak ka maging CFO ng mga medyo stable na companies.
So, yun yung ma-share ko, boss. So, I hope na nabigyan ko ng ano. So, wala yan sa college course, kumbaga. Yun. Dagdag ko lang, boss, dun sa, kasi maganda yung tanong ni Joboy, no, anong course para maging CFO ka? And nasabi mo nga, walang specific course. So, ibig sabihin ba nito, boss, para maging CFO ka, effectively, dapat puno ka ng experience. Kasi, Yes. oh, Kasi, sa level ba, sa kahit anong field ba? Or for example, magaling lang ako sa operation, can you recommend ba na pwede na ako maging CFO? Then yung ibang skill, eventually, aralin ko na lang siya. Or kailangan puno ka na as a CFO para mas makapag parang meron bang specific skill requirement ang isang CFO para etong skill meron na ako, pwede na ako maging CFO. yeah, actually, so para masagot ko yung question mo, boss, i-share ko sa iyo yung na pinagdaanan ko, no. So I got my first ever CFO offer. Feeling ko hindi ako ready. Kasi parang kulang yung skill set ko pa, no. Although marami na akong pinagdaan ng companies, mga negosyo, businesses, companies of all sizes and almost all not really all industries, but a lot of industries. There's always that feeling na hindi pa ako adequate to take on the role. So ang ginawa ko, pare, I reach out to my mentors ng mga CFOs din ng mga malalaking companies ngayon dito sa Pilipinas and abroad. And I asked them a simple question. Sabi ko, kailan mo nalaman na ready ka na to take the CFO role? Kasi pinagdadaanan ko yan ngayon. At ang sabi sa akin, especially shout out to Mr. Lito Diga, the CFO of Unilab, mentor ko talaga yan. Ang sabi niya sa akin, Jay, you will never know until you try it. So, iba-iba kasi ng skill set and specialization din tayo, no? Ang importante doon is, number one, sabi nga ni Sir Richard Branson, if you're given an opportunity, say yes and just figure out how to do it. Diba? So, in a way, tumatak sa akin yun na parang sabihin ko na, okay, medyo kulang ako sa area na to, but I need to do something para mapunan ko yung pagkukulang ko sa area na yon. So, to cut the long story short, Boss Lim, you will never be 100% prepared to be a CFO or to take on a CFO role unless you try it and unless you really continuously prepare for it, especially patching up dun sa mga areas na you are lacking pa. So ayun po. So shout out kay Sir Lito Diga, sir. Ayan. Okay. So isa pa sigurong tanong ko bago siguro si Boss Joboy naman yung pagtanungin ko. Syempre pag CFO kasi somehow parang intimidating siya, no? Kasi nga C-level 'yan. Tapos parang maririnig mo lang yan para dun sa mga big companies. So, paano yung mga maliliit na kumpanya? Kailangan pa ba nila ng CFO or goods na sila sa finance manager? Kasi syempre, di ba, ang thinking and somehow mentality ng ibang maliliit na negosyo, masyadong mahal yung CFO eh. So, kasi nga C-level, intimidating. Kaya ang gagawin nila, yung finance manager nila, technically parang ayun na lahat. Ayun na rin yung CFO nila. Pero hearing from your story, hindi siya basta-basta dapat matatag as CFO, no? Kailangan backup by experience, backup by knowledge. So, itong mga maliliit na kumpanyang to, since intimidated sila dun sa word na CFO, sa tingin mo ba, kailangan pa rin nila yung CFO, knowing na iniisip nila yung financial hindrance na they cannot afford a CFO as of the moment because they are still small? Yeah, magandang question yan. Actually, hindi lang CFO, even yung COO, especially dun sa mga medyo mid-size companies. Ang joke nga kaya naman naging COO yun because child of the owner. Oo So, nga. ako naisip ko ngayon, CFO, probably kaya naging CFO yun kasi childhood friend of the owner. So, baka ganun, no? Pero back to your question, Boss Lim. Yes, that's right. Medyo costly kasi for some of these companies to hire a full-time CFO. So, minsan, the finance manager, especially kung medyo hindi naman ganun ka-komplikado yung operations ng company and nasusuffice naman ng finance manager, then okay na sila doon. But ako, syempre, I would always look into the bigger picture, no? Sometimes kasi the skill set of a finance manager, parang ano yan mostly, at least dito sa Pilipinas, nakikita natin coming from purely accounting and financial reporting, tax compliance background, yung mga nakikita nating finance manager. So when the owners now decide okay, paano ba tayo mag-grow pa? Ayan, dyan na papasok yung need to look into some CFO level kind of tawag dito, requirement. Pero hindi kasi sila, tama ka, medyo mahal for a lot of them to hire a full-time one. So ang ginagawa, kaya nga tayo nandito, one CFO, Yes. di ba? So
nakikita natin na maraming SMEs in particular na nangangailangan talaga ng ganong services. Because tama sila na mismo nagsasabi sa atin, yung mga may-ari na yung family na mismo, yung tata, yung anak na sinasabi na, yeah, we do have a finance manager but we're looking for saan ba mas magiging okay, the competition is getting stiff, so we need more strategic level kinds of insights. So, and right now our finance manager is not yet equipped to do that. So we're also looking for him or her to be trained by somebody na may experience talaga, may skill, so that pag nag-grow yung finance team ko, yung pinaka, sabi nga natin yung sa unang episode natin, is yung parang finance is just like the heart and the blood of the business, no? So pag naging okay yung heart and blood na yan, then yeah, the body can grow and magiging healthy. So ayun, so I would say hindi man kailangan na full-time, pero yun nga, tayo sa 1CFO, ayan, nilalapitan tayo ngayon. At kung may mga SMEs po na ganun din ang iniisip, or even mga startups, yun, nandito, kaya po kami nag-exist, kaya nandito po si 1CFO. Ayan. Yun yung tinatawag natin fractional CFO pala, by the way, fractional. Hindi siya full-time, so fractional lang. Fractional. Oo. Yun. Ayun boss, ako naman ang magtatanong. Pero ako kasi as accountant, ang nasa isip ko, ang end goal ko as accountant, yung parang pinakamataas na position na mararating ko. Yan. So, ngayon naliwanagan ako na hindi pala kailangan accountant ka para maging CFO ka. Pero yun nga, yun. So as accountant parang yun yung pinakamataas na position na possible or pwede kong ma-achieve sa buhay. Yun. So, ito na yung tanong, boss. Magkano ba normally ang sahod ng isang CFO? Yan. Depende, boss, sa sino yung nag-hire, basically. I mean, we need to say, ano ba to? Malaking kumpanya ba to? Mid-size na company or small company? Nag-iiba-iba rin kasi. Yung sweldo ng isang CFO sa isang, nakita ko actual to, sa isang company, although pareho sila ng title, ang laki ng diferensya. Pero definitely, nasa 6 figures, no? So actually, madaling i-Google pare. I-Google mo lang, how much is the salary of a CFO in the Philippines? Makikita mo yung average, yung median. Meron may hindi ko na ibabanggitin kung anong app yun. Basta merong mga ganun. So 6 figures. Nagkakaiba-iba na lang yan pagdating sa, yun nga, gaano ka-komplikado yung requirement ng posisyon or nung kumpanya or yung business operations mismo. Or kung yung CFO position ba, minsan kasi may mga nakita rin ako na CFO, yun, ganun ang sweldo, pero siya lang yun nandun sa finance department. So parang one-man team siya. Especially sa mga startups na may co-founder and CFO, ganyan. So, iba-iba siya Hindi siya specific. Pero, one thing is for sure, umaabot talaga yun ng 6 figures. So, pag sinabi natin 6 figures in peso, anything above 100,000 pesos, di ba? So, ayun. Ako, boss, sundutan ko yung tanong ni Boss Joboy, no? Kasi yung sinabi pala ni Boss Joboy, sabi niya, ako, as accountant, ang end goal ko, gusto ko CFO. So, same with me naman. Ganun din naman yung naiisip ko. Ang question ko, boss, kunwari, sa mga accountant na gusto rin maging CFO, and nabanggit natin, kailangan yung experience, kailangan yung knowledge. Ano yung ma-advise mo? Na, for example, ako, bata pa ako, pero gusto ko at the age of 26, possible ba ako maging CFO? And kung possible, ano yung mga steps or mga way na pwede kong gawin para naman mapabilis yung experience kasi medyo mahirap pabilisin no? Kasi it comes with age also. Pero meron bang kailangang aralin, kailangan kong mag-enroll sa ganitong course or whatsoever? Meron bang ayun, ano yung ma-advise mo sa ganung, boss? Yeah. Well, sad to say at 26 years old, medyo malabo pa. Bibihira kung meron man, napakabibihira yung nasa 20s pa lang, nasa C-level na, unless sarili mong kumpanya yun. So you can always designate na ikaw yung CEO, ikaw yung no? So, pero kapag medyo, mid-size or large na company, mahirap na maging CFO ka at 26 unless yun nga, anak ka ng owner. So minsan kasi ganun na dinidesignate lang nila sa family members yung CFO, pero they're still hiring. Parang you may mas more experience and seasoned na finance professionals reporting to the person. Now, on the skill set, the good news is yes, natututunan yan. Aside doon sa experience, ngayon meron ng mga courses. I just recently attended, I think not recently pala, 2020 pa yon, sa Asian Institute of Management, no, may CFO leadership
program doon. So it will develop not only the hard skills that you need to be CFO, but most importantly the soft skills. Kasi this is something na hindi natuturo in a classroom. So yung soft skills, when you're at the more strategic position or level like a CFO, hindi na pinag-uusapan diyan kung gaano kagaling ka in terms of technical. Sometimes it's more on how you interact with people, how you communicate, how you command leadership in the management team, inside the boardroom, and how you steer everyone in the company, including the shareholders, to a certain direction to guide them. And a 6 years worth of or 5 years worth of experience, say 26 years old, medyo hindi pa yan. So ang suggestion ko, ako kasi ang background ko, I think na-discuss natin to before, no, talagang halos naikot ko yun eh. Yung lahat ng sub-departments under a finance team, halos naikot ko yun. Hindi lang ako nag-specialize talaga sa taxes. Kasi yun nga, yung mga tax representation, kapag in other, like big companies, may separate tax department eh, di ba? So hindi ako na doon. Pero yung taxation part na ko na lang yun, nung I took the controller route pala, mga boss. So naging controller muna ako before I really got into to be a CFO. Kaya, kumbaga, controllership route is a combination of like years of experience and training into the financial reporting side of business. So lahat ng process cycles sa isang business dapat alam mo, from P2P, O2C, may exposure ka doon at naintindihan mo siya. Alam mo yung nitty-gritty. Also, dapat may konting knowledge ka rin on treasury kasi the CFO's job is to ensure na may pera talaga ang kumpanya. Yun ang pinaka-bottom line. Kasi kung walang pera, lugi, di ba? So you need to also have a sense of on the treasury management, cash handling, mga ganyan. Also FP&A, business partnering. So ito yung aspect na, kumbaga kung yung accounting is dealing more on historicals, if you really want to become a CFO, ito yung sa tingin ko will differentiate you from the pack. So if you will be really getting some skill set on financial planning and analysis, and also not just the technical skills, but you know yung soft skills kasi you will be talking to people across the organization. Paano mo maiintindihan sila, paano mo mapupush sila na gawin yung budget nila and actionan based on your recommendations. So you also need to learn how to do that. And last but not the least ngayon is yung technology. So kailangan meron kang exposure and expose mo yung sarili mo on what will be the future of finance. Kasi fast evolving. Kaya nga dito sa 1CFO, we're tech-enabled, di ba? So mabilis tayo. Ang dami nagtatanong, paano natin nasa-serve, di ba? Sa isang meeting kanina, Boss Lim, nagulat eh. Paano natin nasa-serve yung ganong daming kliyente nang eto pa lang tayo, di ba? So, yun. So, yun lang. Okay. Ikaw, Boss Jobs, meron ka bang additional question bago ako ulit humirit kay Boss Jay? Ayun. Ako na lang siguro muna yung magtanong ulit. So, Boss Jay, since napag-usapan natin kanina yung CFO tsaka fractional CFO. So, ano yung advantage at disadvantage ng full-time CFO versus fractional CFO? It's a good question. Advantage or advantage ng full-time sa fractional? Actually, the advantage ng in-house CFO is that definitely, kumbaga, kung ikaw yung may-ari or ikaw yung CEO, dahil in-house siya, nandyan siya lagi everyday sa opisina mo, no? Focus siya doon sa serving into only your company. Okay. The disadvantage of that naman is that sometimes, and this is reality, may mga nakita akong positions na parang glorified accountant lang yung CFO. Na pagkatapos ng month-end closing, wala siyang ginagawa. So, kaya nga napapaisip yung mga board and business owners ngayon na, do I really have to have an in-house CFO? Kung nare-replace na somehow o napapabilis na naman somehow ng technology, yung pagsasara ng libro ko, recording, reporting, ang kailangan ko ngayon is a strategic partner, no, that can give me really strategic insights on how I can really grow pa or fix the business. So, yun naman. No? So, baka, yun, another disadvantage, baka you might end up paying too much for too little na nakukuha mo, no? While kapag external CFO, ang advantage naman nito, or fractional CFO, yung mga hindi full-time, wala sa payroll ng companies. One advantage is definitely, I would say, because like for example, tayo sa 1CFO, we have expertise not only in one industry, no? So nakakakuha tayo ng mga expertise na yon, insights, business intelligence, na can help us on really helping this
company or this that belongs to this industry further grow. Coming from our experience, of course, di naman natin, may NDA tayo, di naman natin sinishare kung ano yung mga ano, no? But, nadadagdagan yung skill set natin on how to handle those issues or problems. So, because external ka, hindi ka nakafocus lang on this. Another advantage na nakikita ko is yun nga, cost-wise. Because you don't have to pay a full-time worth of salary ng isang CFO na bukod sa salary, may perks pa yan, may pa-car plan ka pa dyan, may kung ano-ano, mahal. No? May babayaran ka pang fringe benefit tax kung sino-shoulder mo yun. Ayun. And another advantage I would say is somehow, kumbaga, sulit yung binabayad mo kasi dahil yung CFO mo is I would say an expert outside paano man tawag doon, insider outsider in your business. So nagkakaroon ka ngayon ng fresh perspectives coming from what's going on outside, no, of your industry, of your business, because yung CFO mo nga is also knowledgeable in other companies or even in other industries. Now, ang disadvantage naman ng fractional CFO, para balansyado tayo, no, is that, yun nga, hindi siya lagi nandyan all the time. So, agreed lang din kasi yung scheduling ninyo, tuwing kailan kayo mag-meeting every week, and also, dahil he's also serving potentially other clients, then sometimes you have to wait before you can really get yung mga response or yung mga pinapagawa mong analysis or reports, no? Kaya importante dito sa One CFO, di ba, in our kick-off meetings talagang siniset na natin, okay, ano ba yung setup natin tuwing kailan yung meetings natin, weekly ba, twice a week, or once a month, mga ganyan. And then ano yung necessary back-end work before we even go to that meeting. Thus, we also agree with the in-house team members nung kliyente na, okay, para ma-deliver namin to, kailangan by ganito, makuha namin to sa inyo. Yung mga ganon. So, yeah. But instead, Boss Jobs, for me, instead of looking into advantages and disadvantages, I guess, we also are seeing kasi some instances where the in-house CFO is working with one CFO, like with us, no? Parang complementing yung yung needs ng company. So we're seeing that. So we're not totally replacing the CFO or yung finance team nila. In fact, nagiging value adding pa tayo sa kanila. And they're not paying naman too much like a full-time cost ng isang CFO just to get that. No? So yeah, yun yung mga disadvantages and advantages. Okay. Boss, curious lang ako. Kasi 'di ba nabanggit na ang CFO it's more on strategic level. So technically, magsisimula si CFO the moment isara yung libro. Kasi may babasahin na, may titignan ng reports and everything. Pero syempre, dahil maraming small businesses pa, no, meron bang masasabi kang parang capital threshold or trigger point na kailangan namin yung CFO kasi una, mag-strategize kami dahil mahal or i-reward natin. Una, gusto nilang magpalaki syempre ng negosyo. Pero meron bang capital requirements na ay ito okay ka nang magpalaki or pagka kumari ba 1 million lang okay na bang pwede na bang pag-usapan yung strategic position or kung pinag-uusapan natin nasa 100,000 lang. Yung kasi may mga aggressive na negosyante no na hindi lang nila sure kung nasa tamang path na ba sila ng pag-hire ng fractional CFO. Kasi nga, syempre, may cost pa rin yun. Pero yung capital ba nila is good na for this project na naisip nila? And number two, since strategic to, it's more on parang advisory somehow. And papasok dito yung mga executions. Kasi lahat to bago pagka-strategy, no? Especially pag-expansion. Kailangan ba ang CFO meron din siyang network? And kung kailangan ng network, paano ba siya nabibuild eventually? Sige. Daming question doon. Unahin muna natin yung isa, boss. Sorry na. So, yung threshold, no? Honestly, I'm not looking into any capitalization threshold. Kasi alam naman natin, di ba? Minsan may mga negosyante na maka-incorporate lang ang capitalization nasa 50,000 pesos lang. Mas malaki pa yung rent nila kaysa doon sa pinasok nilang initial capitalization sa kumpanya. And they're doing that because, as we know, they want to save also on taxes and other charges upon incorporation. Pero definitely, magpapasok ng pera yan in the form of either a shareholder loan or additional capital infusion down the line. So, it's hard to base yung threshold into capitalization. So, I would rather base the threshold, whether they need a CFO, kahit fractional lang, on their plans. When they say on their plans,
it's more of a question on, is there a finance capability within their team that can really help them help strategize or plan for their business. Kasi may nakita tayo, di ba, may mga nakita, nag-inquire sa atin mga startup at may mga naging clients na rin tayo na kahit wala pa silang revenue no, they are saying na kailangan na nila ng CFO because they're positioning their company into, say, fundraising mode. The CFO kasi is not an accountant na typically magde-debit credit lang, maglilibro lang ng transactions. Ano yan? More on planning. How are you strategizing your business? So, creating the business model. So, alam niyo naman, no, may mga tinulungan na tayo, maraming negosyante to idea meron sila and then tayong gumawa ng business model, di ba? So, in the beginning, yon may ganun. Ngayon, that's for mostly startups applicable, no? Now, for mga established businesses, when I say establishment, ilang years na of operations, dito na ngayon papasok, at saka revenue generating, dito na papasok rather than capitalization threshold. Ako yung tinitingnan ko is yung revenue threshold, honestly, because alam naman natin, di ba, na there will be a certain threshold na magiging nasa radar ka na ni BIR at ng regulators. So from a regulatory standpoint, they need somebody who can help them navigate the not the troubled waters, but treacherous waters of regulatory environments. So, minsan kailangan ng CFO level kind of expertise doon. Second is, because of the revenue threshold, nagkakaroon ka ngayon ng parang increase in cash flows, no? So, another way, of course, dumadami yung pera mo, may tago mo lang sa bangko yan. You also need to strategize. Are you going to further invest this money that you generate from your business? If yes, where? And when? And by how? So, these are the questions that that we can do, no? Like tayo as fractional CFOs, we can help that. Actually, may mga clients tayo na ganun yung ginagawa natin. Tinatanong tayo on that dahil natutulungan na natin silang maging maayos yung operations nila. So, which is a good business naman for one CFO, di ba? So, yun. And third, kaya rin revenue is because when you reach a certain threshold of revenue, ako titingnan ko, mga boss, is for mga small, mid-sized businesses, kapag nagre-revenue na sila ng siguro north of 20 million pesos, ayan, kailangan na nilang kumuha in a way. Kasi it's, opinion ko lang yun, it's not really a black and white. Pero napapansin ko kasi, diyan na nagkakaroon ng complicated na financial operational needs yung company. Kasi lumalaki na siya. Kailangan na ba niya mag-hire ng in-house na finance team or okay pa rin siya doon sa accounting firm na ginagawa niya to outsource yung bookkeeping. So, natutulungan na ng isang outsource or fractional CFO ang isang kumpanya na mag-decide ano ba yung dapat na setup. So again, rather than capitalization, I would be looking into number one, if there's a finance CFO capability need in the team. Kung wala man, especially for startups yun, pag medyo SME na, medyo stable na, yung revenue threshold. So, ayun, boss. Copy, boss. Copy. Boss Joboy, masyado na yata. Sana may natutunan kayo, mga boss. Oo naman, boss. Chill lang kayo, Parang parang webinar to na unpaid. Maganda nga yung kwentuhan natin eh. Para hindi lahat ng CFO mag-share ng ganito. Di ba? Agree. Yan. So, okay ka pa ba, boss? Okay pa. Kahit 2 oras, 3 oras pa tayo dito. Sa dami ng experience ko, okay lang. Sige, go ahead, boss. Yan, boss. Since ang topic natin, di ba, CFO, importante ba yung hobby na para sa isang CFO or yung kung mahilig kang magbasa ng libro, advantage ba siya para maging CFO ka? That's a good question, boss. Ang napansin ko kasi syempre ako as CFO, may mga loaded din akong CFO eh. And there's that commonality talaga that they're continuously learning. So, hindi may mga CPA top notchers pa nga eh. Pero kahit na magagaling na sila, they still keep on learning. Nagbabasa ng libro yan, uma-attend yan ng mga conferences, trainings, mga CPD credits nila. So, I think the best CFOs are really those CFOs that are also on the look for continuous learning. Because as we know, there's no such thing as an expert of the future. We're only expert of currently or in the past na years na ginawa natin yung isang bagay or na hinandle natin isang trabaho. But you need, especially very dynamic, very changing and competitive ang environment ngayon. So it really pays kung ang hobby mo is magbasa. Kaya ako, makikita nyo dito, ang dami kong libro dito. Hindi pala, naka-blur pala.
So yan, nakapunta na dito si Boss Lim So nakita niya yung mga libro ko dito, Boss Lim, di ba? Lahat yan nabasa ko yan, honestly. Hindi yan palamuti Display. lang. Binasa ko talaga yan. So kahit yun nga nagugulat din yung mga ano. Kaya hindi ako into like certification. Sometimes you don't need that. You just need to really educate yourself. Makikita naman yun ng either kliyente mo or employer mo kung na-apply mo talaga yung natututunan. Hindi mo tatanungin na, naka-graduate ka ba sa ganito? Pumasa ka ba ng ganito? Ang mas ma-appreciate niya is, na-apply mo ba yung natutunan mo? So, ayun boss. Yun. So far, yes. I would say yes. Continuous learning, importante. Okay, so dapat pala magsimula na kayong magbasa. Kung may time pa. May hack dyan, pare. May hack dyan. Ako, tawag dito, sobrang fanatic ako ng mga podcasts. So, nung nag-workout pa ako, nung dati sa Hong Kong, makikita mo ako every morning yan sa gym. TTHS, nasa gym ako, Fitness First. Wala nang Fitness First ngayon sa Hong Kong so may Causeway Bay. Tapos, MWF, ayan, every morning nandun naman ako sa park, sa Victoria Park, nagja-jogging ako doon. At laging meron akong nakasuksok na dyan. I'm not listening to music, I'm listening to podcasts. Yan. So, natututunan ko yan. Marami kang matututunan. Depende kung, ako kasi ang pinapakinggan ko is yung mga CEOs and also mga CFOs, the podcast or yung CFO ng Google. Pag nag-guest siya. So, I'm really interested. Google yan. CFO ng Google yan. Kumbaga, may sinasabi. So, I want to learn kung ano yung insights niya. And then all of a sudden, as you build that, hack yun you don't have to read. Sometimes you just need to listen to people or experts. Then maintindihan mo na kahit di ka magbasa. Ayun. Kung wala kang time, yun. So, Ako boss, meron akong gustong itanong sa'yo Kasi definitely pag na-reach mo yung C-level position, everybody is looking at you as a successful person. Pero ang hindi na pag-uusapan dito yung behind the scene. Baka pwede kang mag-share. Kasi of course, you cannot reach those positions without sacrifices. And syempre, may mga failures in between. Ano yung mga masasabi mong sacrifices and mga, sabihin natin, mga hindrance na inabot mo para ma-reach mo yung position na ganun? Unang-una pare, detractors or yung mga hindi naniniwala sa'yo. I remember when I was starting out, bagong pasa ako sa board, dahil syempre, hindi naman ako graduate ng mga magagandang schools na pinapaboran ng mga di ba? So, in a way, parang naiitsapwera ka kahit may sinasabi ka. So, it hurts. It hurts really, na-experience ko yun. And then there was na parang halos ipamukha na sa akin na parang sobrang incompetent ko. Pero rather, yun, ang hirap noon pare, nung mga time na yun. Tapos nung nag-abroad din ako, isa sa mga struggle is yung discrimination. So especially in a country like Singapore or Hong Kong na ang tingin sa ating mga Pilipino, mga domestic helpers no? So blue-collar workers and all of a sudden, ang boss nila Pinoy. Di ba? Parang, may naranasan akong na ini-interview ko. So I was looking for my finance manager there in one of those countries. Sa Hong Kong ako noon time na yon. Tinanong ako, ba't ikaw yung boss dito? Parang ganon. So, sabi ko, parang sa loob ko, bakit di ba pwede? Parang ganon. Parang sinabi ko na lang, well, syempre sinabi ko yung qualifications ko, I'm a CPA, I'm ganito, ganyan, I have this ganito, ganyan, and this opportunity came in, and I was able to be fit. It just so happened na fit ako on this position, so I got the job, and I'm one of the pioneering team members and somehow a co-founder of some of its entities in other jurisdictions. Syempre hindi ko lang sinabing Pilipinas. Kasi pag sinabi kong Pilipinas, baka sabihin, dapat doon ka na lang, di ba? Parang mas lalo akong ma-hurt noon, di ba? So yun. Another sacrifice pa, yun nga, yung sacrifice, hindi siya nangyari overnight. So years ang inabot ko pare na I have to really learn everything on my own. Wala naman nagturo sa akin So though I somehow had some MBA units from Edinburgh Business School, I dropped out because hindi na kaya ng schedule ko. Tsaka medyo may kamahalan talaga. Siyempre, may pamilya na ako. Unahin ko pa ba yung education ko kaysa sa pamilya ko, di ba? So I just na-push akong mag-sacrifice, mag-aral on my own. So wala naman nag-push sa akin, pero feeling ko na lang na yun nga, I feel like there's always that need to constantly evolve as a professional. And hindi ka dapat maging stagnant.
So, and lastly, ito pa yung medyo hindi alam ng mga tao, ang dami ko ring failures. So, hindi nga ako pumasa sa simpleng entrance exam ng mga universities eh. Kaya isa lang naman yun, si UCAT lang naman yun. I got, I was really outcasted, no? Pero somehow, if I look back, parang okay na nangyari yun kasi it gave me that motivation to prove my worth eh. Kung hindi nangyari yun, parang, well, simpleng, sitting pretty na lang ako dito, masaya na ako sa 9 to 5 job ko. Hindi ko nakita na may ibubuga pa pala ako more than just being a 9 to 5 employee. Na kaya ko palang mag-build ng mga companies, kaya ko palang magpayaman ng mga founders at mga negosyante, di ba? Kung hindi nangyari sa akin yung mga yon. So, it's all part of that. So, ang tip ko is, ayun, kung may nararanasan na medyo mahirap, challenge, ganyan, kumbaga, I would say, tiisin mo yan. Pagsubok yan. Pagkatapos niyan, definitely, kahit anong dumating sa'yo, kaya mo na. Di ba? Diamonds are parang created out of extreme heat and pressure, di ba? So, una, bato lang yan. Sobrang rough. Paano naging diamond yon? It underwent even millions of years of exposure into heat and pressure. So, that's how diamonds are cut, di ba? Or created. Agree. Nice. Parang Ako, ano yun gandang ano nun Maraming quotable quotes doon. Charot. Siguro ako mga 2 questions na lang. Hirit ko na yung isa ko ngayon, tapos bigay ko kay Boss Joboy ulit. Syempre, Boss, look forward natin. Medyo subjective siguro yung tanong ko. No? Kasi syempre, as a CFO, eventually, hahanap ka ng protege mo. Meron bang specific attitude or kailangan ba yung matalino ka? Paano mo ba nag-gauge yung isang tao na ito meron tong CFO fit na attitude or parang nakikitaan mo ng potential. Ano yung parang mga kumbaga parang mga signal na nakikita mo dun sa isang tao na ito pwede itong maging CFO. Kasi 'di ba parang tayo during kunwari meron tayong mga kasama sa trabaho tapos tayo yung boss, papipiliin tayo ng next in line natin. Somehow meron kang mga i-consider na items. Ito yung sa tingin kong next ko kasi ay ganito siya. So between yung talas ng tao, yung talino niya versus sa attitude, paano mo siya i-weigh? 60-40 ba? 50-50 ba? Parang ganun, boss. Ako pare mas I put weight on the attitude, yung soft skills ng tao rather than the hard skills or technical. Because ang napansin ko, not just the CFO position, those people that are in that top positions, ito yung mga kayang i-withstand yung pressure. So may grit na tinatawag, GRIT. No? So grit, that's one trait na hahanapin ko if ever dun sa actually naghahanap talaga. Marami naman ako naging I wouldn't call them protege pero natulungan na train kumbaga, not just in the Philippines but across Southeast Asia na. So grit is number 1 kasi importante 'yon. Number 2, energy. So dapat balansyado yung bukod doon sa mental energy mo, yung physical din. Kasi alam mo naman sa finance, 'di ba? Overtime, ang dami niyan. So kung pabaya ka sa sarili mo, sa katawan mo, baka hindi mo kayanin. So importante yung health eh. O kaya ngayon papapayat na ako mga boss eh. I need to get back to shape. So get back in shape. And then pangatlo, boss, is yung patience. Hindi ka dapat nagmamadali. Darating yung mga bagay. Kung gusto maging CFO, mangyayari yan. Huwag mong pilitin. Kumbaga, law of attraction, just talk to the universe. Just do your own thing, do what is right, and the universe will reward you for it. Yun yung nagiging mantra ko talaga ever. Nagugulat na nga lang din ako na nangyayari na itong mga nangyayaring to eh. Na dati, siguro law of attraction, kasi napunta na siya boss sa subconscious ko without me thinking about na, ay gusto ko maging CFO, gusto ko maging ano. Ang nangyari sa akin, nag-undergo ako into parang yung lahat ng proseso na yon, yung sabi ko sacrifice, yung grit, yung ganyan, pati yung embracing yung failure, professional and also personal na mga struggles, yan. Ano pa ba? Tsaka yung purpose, no? Or yung parang yung pinanggagalingan ng passion mo. Para saan ka ba bumabangon? Sabi nga ng isang commercial ng kape. Kailangan meron kang why. Hindi pwedeng ginagawa mo lang siya out of the parang routinary na kailangan mo siyang gawin kasi yung ini-impose. Find your why. Kasi baka sa paghahanap mo ng why, doon mo malalaman agad na
actually hindi pala CFO yung gusto ko. 'Di ba? Baka CEO pala ang gusto ang bagay sa no? Or can be a visionary ka pala, hindi mo pa lang nadi-discover. And of course, last but not the least is kailangan may common sense. Hindi kailangan sobrang intelihente mo, common sense lang. So ang pagnenegosyo and yung business growth, ano yan for me yung IQ na sinasabi, it's more of common sense. And then as I mentioned kanina, yung EQ or yung soft skills mo, yun mas importante yun rather than your IQ. It took me ang daming practice ang ginawa ko mga boss kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, emotional tayo, no? Train pa ako sa labas ng bansa. So imagine mo yung mga na-receive kong mga mura, mga pangyuyurak na ganyan, pasok dito, labas dito, ganon talaga no? So dapat matibay yung dibdib mo, no? Don't take it personally, but look them na parang as a fuel for you to improve, to be better in your craft. So tsaka dapat open ka for kumbaga coaching, mentorship. So dapat medyo receptive ka. Pero pipiliin mo din kasi baka mamaya, 'di ba? Mali naman pala yung sinasabi, pero you will take it. So you have to have that discernment din. So actually yun na nasabi ko na yung hinahanap ko if ever we're looking for people, hiring people to join One CFO these days dahil lumalaki talaga tayo. So yun, importante sa akin yung mga ganun. Wala akong pakialam kung saan school ka galing, anong certification meron ka. Para sa yun, yung mga sinabi ko, mas nagmamatter yun sa akin. Ayun. Nice. Parang ano ba to? Parang medyo nagiging very parang motivational personal, webinar ba to? Parang personal na yung atake, boss Ikaw, Boss Joboy, baka may question ka pa kay Boss Jay. Anyway, sige Boss Jobs. Ayun, so tanong ko, boss, as a CFO, and since nasa high level position yun, ano yung mga common reason sa tingin mo na dahilan kung bakit nagiging failure yung business or hindi nagiging successful? Hindi nakikinig yung may-ari sa CFO. Bilis no? Hindi kasi ganito yan. Syempre tayo sa finance, tayo nakakakita ng lahat ng risk ng business. 'Di ba? Parang ano yan salaan tayo may pumutok sa sales, may impact yan sa financials, may pumutok sa ganitong department, may impact sa financials. So, and because nakikita natin historical, nakikita natin yung trends, naabisuhan natin yung management na, uy, teka muna, ganito yung nangyayari, ganyan, and this is our recommendation, ganyan. Minsan kasi, syempre, hindi mo natin masisisi. May mga, ganun ako as an entrepreneur Minsan, makulit ako may mga na feeling genius ako na, hindi, okay lang yan, ganyan. And then, nakinig sa CFO, ayan, boom, pumutok. Nagkaroon ng problema, nag-fail yung business. So, you have to balance things out. And hindi naman kasi lahat din ng companies, honestly, or I would say, may-ari, no, are, kumbaga, well-versed into finance talaga. So, it can be the other way around. Minsan, hindi naman sa hindi nakinig. Baka merong failure talaga yung CFO to either look into that item or to communicate na meron palang paparating na ganito, na kailangan mag-prepare ng ganito. Kasi hindi ako unless talagang black swan event, no? Hindi ako naniniwala na hindi nakikita yan So, yung actually, wala akong konsepto mga boss ng parang emergency expense. Unless talagang super emergency. Para sa akin, pag may pinakita ka sa akin na kailangan bayaran, na wala sa budget, you failed on budgeting. Kasi, di ba, parang, may paperclip pa lang kailangan bilhin. Hindi mo na isama yung paperclip. So, lalabas ngayon, urgent purchase, emergency expense na kailangan bayaran. Parang, teka muna, integral part yan ng produkto, bakit hindi mo nasama? So, it's a failure. So, and because may failure, kasi may asset allocation ka, yung cash ngayon, for example, ito, I'm trying to operationalize ng mga boss. Yung simpleng lapse on budgeting, forecasting na yun, it might cause a snowballing effect on the cash flows of the business. Particularly kung halimbawa, malaki yung butas nung collection cycle mo versus your supplier payable cycle, yung pagbabayad mo sa mga vendors. Paano mo ngayon i-finance yung gap? In the first place, alam mo ba na may gap at magkano yung gap na yun? May capex kang parating, saan mo kukunin yung pampondo doon? Diba? Enough ba yung nag-generate mong cash flow or profit to parang pantapal doon sa cash flow need ng business in that specific period of time? So for me, tatlong bagay yung pinanggagalingan ng failure ng business from a CFO standpoint. Number one,
is yun nga, failure to plan, or number 2, communication failure, or both ends, either the owner or yung CEO and CFO, or CFO to CEO. And number 3 is ang tawag dito yung failure to have a whole or have a sense of what's going on in terms of regulations. Kasi lalo kung highly regulated company ka. Nakita natin yan during the pandemic, may mga pinasarang certain industries and businesses, no? Because nagkaroon ng ganitong impact. So dapat ready ka rin as CFO. What's your plan B if that happens? And even before that happens, dapat naabisuhan mo na, naayos mo na yung board mo for that. So, make sense ba mga boss? Sorry, Oo, medyo boss. high level eh. Yun, medyo madami na yung tanong, no? Pero ako, ito na siguro yung last ko for now. Siyempre, kunwari, yung isang small business, naisip niyang kumuha ng fractional CFO. Meron na siyang finance manager. So, papasok ngayon si fractional CFO. Paano ba yung nagiging complementary na situation ng mga C-levels? Kasi syempre, technically, yung business owner, siya na yung CEO or / president. Then, papasok si CFO. Paano ba yung, kasi syempre, parang mangangapa ngayon si presidente bago yung magiging sistema, may papasok ng fractional CFO. Paano ba nagko-complement yung mga trabaho ng bawat isa? Like CEO to CFO to COO, and kung may CTO. So, paano ba yun? Siyempre, mga matataas na level yan. And ang normal na nag-uusap niyan, yung mga nasa posisyon na. So, yung mga wala pa, hindi pa nila nararating yan, vague yan. Hindi natin alam kung anong nangyayari. So, sa actual ba, boss, paano yung nagko-complement yung mga yun? Yeah, it's a good question kasi it can help us see the evolution of or growth of a business coming from that question. In the beginning, yung may-ari and the CEO, siya normally yan ang tawag sa sarili niya dahil siya yung nagsimula ng negosyo. He or she is doing everything. Lahat. Ultimo pag-transfer ng pera, pag-compute ng pasweldo, lahat yan. Pati yung operational stuff, paggawa ng produkto. As the company grows, ayan, mag-hire na siya ng mga C-levels niya, management team members niya, COO, pwedeng CTO on technology, and also yung CFO. Whether it's full-time or fractional, sa tingin ko, to answer your question on paano sila nag-work together, the CEO needs to learn how to delegate to the other C-levels as the company grows. So normally, kung CEO ka, hawak mo yung halos lahat sa finance, even taxes, hawak mo. Pag-usapan niyo yan ng CFO mo. And ako, tayo naman sa One CFO, di ba? Pag meron tayong kliyente na gano'n, talagang siniset natin, ito yung scope na sa tingin namin, kami na yung mag-handle para ma-unburden ka na moving forward. So it's just a question of paano yung magiging handover natin. And how are we going to work with others, ano ba yung scope nila, anong dependencies nila sa finance activity na to or finance area na to, at ano rin yung dependency namin sa kanila. Kaya importante na talaga at the C-level, team kayo nag-uusap kayo No, hindi pwedeng silo na si CFO, siya lang yung bahala sa finance. Si COO, more on operational stuff and all. Dapat nag-uusap talaga yan. And of course, si CEO, dapat learn how to delegate. And not actually delegate, empower. Kasi bakit ka mag-hire ng ganun kung hindi mo rin i-empower? Di ka rin, and also part ng empowering yung pakikinig sa mga hinire mong tao. Kaya mo sila hinire. So because they're experts na dun sa mga areas na kumbaga medyo weak ka or hindi mo kayang tutukan na. So ganun, boss. Sana sagot ko, boss. Oh, boss. I think ayun na yung sa akin. Unless si Boss Joboy meron pa siyang additional question kasi madami-dami na. Oo, parang ako nga ngayon, Boss Jobs, baka may question ka pa. Hindi, boss. Ito last na. Hindi siya question pero curious lang ako dun sa mainit na issue ngayon. So nabasa ko din to dun sa page sa Facebook, yung Startup PH. And so kung nababasa niyo din yung tinatawag nilang self-entitled CEO. And so parang yun. Sige, ano ba yun, boss? Parang sila parang ang nagiging usap-usapan ngayon, bakit qualified ba sila tawagin na CEO? Parang mga business owner, ang dami kasing nambabash Parang business owner sila pero ang tawag nila sa sarili nila CEO. I mean, sila yung founder pero tama ba na si CEO yung title na ginagamit nila? Then na curious lang ako kasi CEO So parang C-level din na katulad ng CFO. So parang tayo ba pwede ba natin gawin din sa sarili natin yun? Tawagin din natin sarili natin agad na CFO. Parang ganun. Curious lang ako, boss. Parang ang ganda niyang topic You want to answer that, Boss Lim, before ako magsagot?
Sa akin kasi it's not really about the title eh. Yung CEO, CFO, COO, it's parang just to formalize everything. Pero sa mga nagsisimulang negosyo, yung mga C-level na yan, they are doing everything eh. So, like for example, sinabi nga ni Boss Jay, no? Ako CEO ako, pero kung titignan mo yung trabaho niya, hindi naman talaga yung alam nating nakasulat sa libro na kapag CEO ako, ito ako. Pagka CEO ka nang nagsisimula, kumbaga sinabi mong CEO yung sarili mo, pero in reality, you're doing everything, even na yung mga role ng hindi na pang CEO. Kasi nagsisimula ka pa lang eh. Tapos yung attitude mo, yung kasi sabi ni Boss Joboy, no, yung entitlement. Yung attitude mo kasi matitrain nun eh, nung circumstances na ikaw lahat. So dapat you learn from that. Kasi pag hindi ka nag-learn, natuto doon, hindi na magiging smooth yung mga C-levels mo. Kasi parang for example, and also yung support system, kahit tawagin kong sarili ko na manager lang, okay lang naman ako yun, wala nang problema. So kung kahit sabihin kong tawagin akong staff or accounting clerk, okay lang ako. It's actually the thought para sa akin na you're doing this for a cause. Yung sa sarili mo kung ano yung reason for doing the business. It's both eh, for syempre yung sinosolve mong problem and also the opportunity that you may get from those sacrifices and those parang experience. So yung CEO, COO, and C-levels, ang sarap niyang pakinggan, pero siguro para siya sa mga big companies para sa akin, ayun yung pwede mo sabihin ganun. Pero sa mga startups, para sa akin, ayun yung alam mong nag-strive eh. So yung CEO parang more on parang ano ba, parang more on title only. So and the only time na pwede mong i-embrace the CEO, COO, CTO, and CFO position is the time na nag-succeed na yung business mo. Parang mas masarap siyang i-embrace yung pangalan ganun. Pero for now, kahit anong title yan, basta nag-strive ka, okay na yan, walang problema. Tapos pagka naging successful na yung business mo, mas masarap pakinggan yung word na CEO, CFO, COO, and CTO kung ano pa mang C-level yan. Ayun yung take ko boss pagdating sa pagnenegosyo eh. So it's not really about the title. It's the experience and the learning na magkukuha mo doon sa journey yun. Anyway, sige, sagutin ko na, Boss Jobs, yung tanong mo. Sa akin kasi, actually, since older sila ng business, honestly speaking, they can always call themselves anything they want. Bakit? Kasi wala tayong pakialam doon kung ano yung gusto nila. Kasi pera nila yun, negosyo nila yun. Customer ka ba nila? Vendor ka ba nila? Kung hindi naman, wala kang paki. I mean, medyo medyo street smart lang na sagot. Kasi tama naman si Boss Lim, no? So minsan formality lang kasi yung title, no? Sa totoong buhay, ang businessman or yung mga nag-start talaga ng business, may mga nakita kasi tayo na hindi naman nila talaga dinidesignate yung sarili nila as CEO. They're hiring people pa nga better than them to be CEO. No? Kung ang expertise nila is product management, innovation, technology, minsan dinidesignate nila yung sarili nila na parang Chief Innovation Officer instead of really CEO. So somebody else is taking the job. For example, si Mark Zuckerberg, no? So inong hinire niya as COO or president si Sheryl Sandberg for Facebook because he acknowledges na at that level ni Facebook somebody has to take over. No? Pero kung sa beginning, like bagong negosyo yan, talagang startup, I mean, honestly, ako, wala akong ano dyan. At the end of the day, okay, mangyari man, halimbawa, sabihin ng publiko na or sa tingin ng ibang tao, hindi naman siya CEO material eh. So, who are you to judge them about that? Ikaw ba negosyante ka in the first place? Na-experience mo ba yung pinagdadaanan nila? It's so easy for us kasi to judge. Sorry, may hugot. It's so easy for us kasi to judge based lang dun sa nakikita natin sa social media, mga ganyan. Pero, yun nga, yung question ni Boss Tim, alam mo ba yung pinagdaanan ng taong yan? So, minsan, yeah, maybe worth it siya na sabihin niya yung sarili niya na siya yung CEO. Kasi even before siya mag-come up ng business na yun, marami naman siya, hindi mo alam yung story ng tao eh. Pero kung may background talaga siya nun, hindi mo lang alam. Like ako, no? So, sabi ko in the beginning, ang daming nag-ano rin sa akin, nag-look down eh. Eh ngayon, nakikita nila, hindi, o nga pala, kaya nga niya. Kasi I have proven myself. So, lahat naman tayo bagito sa simula eh, di ba? So, who are we to judge other people kung ano yung ilalagay nilang position or title para sa sarili nila. So, yun yung sa akin. That's my personal opinion. So, ayun. Actually, before we wrap up, mga boss, ako yung may tanong. Ano sa tingin ninyo
value adding talaga ng CFO sa isang negosyo, particularly for itong mga fast-growing startups and also SMEs. At least coming from our interaction, nakikita nyo kung paano tayo nag-work together sa One CFO. Maybe we can start with Boss Jobs. Ako, boss, tingin ko yung value adding talaga ng CFO is yung makapag-provide or ma-guide yung mga yung finance team na makapag-produce ng accurate reports. Yan. So, crucial kasi siya ngayon since start ka, kailangan solid yung foundation mo before ka magawa ng mga forecasting, budgeting. Yan. So, dapat meron kang maayos na financial reports. Tapos, ayun, bukod doon, tingin ko isa pa is tumulong kung paano makapag-raise ng fund. Yan. So parang since startup, maraming malayo-layo pa yung tatakbuhin yan. So since ang normaling challenge naman sa business is saan ka kukuha ng kapital. Yan. So tingin ko yun yung parang pwedeng i-add ng mga CFO sa mga startup business. Thank you, Boss Jobs. Boss Lim. Ako boss, sa akin talaga yung guidance. Pero medyo malawak yung guidance na yun. No? Kasi kung ikaw owner ka, hindi mo talaga strength yung finance. I think you really need one. Bakit? Kasi maraming advantage at saka disadvantage yung finance kung hindi mo alam siya basahin. Hindi mo alam paano interpret yung mga reports. Sabihin natin, sige, yung team mo merong P&L, merong balance sheet. But anong gagawin mo doon? Malalaman mo lang, lugi ka. Ano naman? Malalaman mo lang, kumita ka. Pero ano yung next step mo? Ano na yung next na pupuntahan mo? And kung pupunta ka doon, kaya mo ba? Si finance kasi ang makakatulong sa yung sagutin yung mga naiisip mo. Kasi as a business owner, you always have plans no? And dreams na parang, eto, gusto ko itong marating. Pag kumikita na ako ng mga 1 million, ito na yung gusto kong puntahan. Pero the question is, na-plot mo ba? Sa dapat na format, hindi naman format, sa dapat na projection. Kasi baka akala mo yung 1 million is enough pero hindi pala. Tapos iniisip mo mag-raise ng fund, saan mo dadalhin? Hindi mo rin naman alam. And yung bagay na kung meron kang plano, okay, maganda yan. Kasi strength mo yung paggagawa ng produkto, pagpa-market, and so on and so forth. Pero yung finance, kung kakayanin ba ng negosyo mo, and kung tama ba, na sumubo ka na, yung finance makakasagot niyan. Kasi sila yung may exposure when it comes to number. Sila yung makaka-interpret ano yung historical data na meron ka na posibleng mangyari ulit kung gagawin mo yung mga bagay na to. Kung hindi mo yun alam i-interpret, maybe you're just trying, alam mo, hindi mo na ma-manage yung risk So sabihin mo, bayaran mo yung CFO mo ng 100,000. Pero because of the decisions and guidance of the CFO na yun, hindi ka maglulose ng millions. And kikita ka ng millions. So ayun yung mga bagay na parang costly kasi, no? Parang costly kasi. Pero strategically, without the finance guy, baka maging aggressive or maging too conservative yung mga decision mo. So para mas magkaroon ka ng guide dun sa risk management, every decision mo, kailangan mo ng expertise on both fields. Ikaw magaling ka na sa ganito, pero yung finance, magaling siya sa finance. So, pakinggan mo siya kung ano yung sa tingin niyang mangyayari sa'yo if you're going to do some big decisions. So, yun yung sa akin, boss. Ayun, thank you so much, Boss Jobs and Boss Lim. Kasi ganda ng discussion natin. Ito na siguro yung pinakamahabang podcast natin. Daming tanong. Nag-enjoy ako, by the way. Nag-enjoy talaga ako. Actually, ako, ang parting words ko na lang sa mga kakwentuhan is that ang pagiging CFO po talaga, kumbaga, there's no one size fits all na CFO. Nagdedepende yan sa industriya, sa anong need ng negosyo mo. Meron din iba-ibang klaseng CFO. Merong CFO na ang expertise is turning around a business na papalugi, papunta sa profitable ulit. Meron naman yung parang pasimula and also pag-grow. No? Meron din mga fundraising CFOs. Meron din naman yung CFO na more on publicly listed companies na medyo stable na, malalaki. So, iba-iba. Kumbaga, iba-iba rin yung mga expertise and levels ng kailangan on that. So, yun siguro yung parting words ko. But ang importante is, yun nga, the CFO is really a value-adding member ng business. Ayan. So, ayun. So, maraming salamat, Boss Lim and Boss Jobs. At mga kakwentuhan, sana po ay may natutunan kayo at nag-enjoy sa ating episode today tungkol sa CFO role. And also, don't forget to like, subscribe, and press the notification bell below. Again, ito po ang Kwentuhan, Usapang Finance, Bookkeeping, Tax at iba pa, brought to you by One CFO, your partner in growth. So, see you po sa next episode. Ciao! Thank you, boss. Thank you, boss.